Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, suspect sa massacre ng mag-iina sa Zamboanga del Sur arestado. 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo formal nang nagtapos. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging super typhoon ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hawak na ng pulisya ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang ina at 3 nitong anak sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur. Kinilala ang suspect na si Frankie Barcelona Camiging, residente ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Nahuli siya noong Hulyo 2 sa isang hot pursuit operation na isinagawa ng Josefina Municipal Police Station, katuwang ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office at mga sundalo ng 53rd Infantry Battalion. Noong Hunyo 29, nang natagpo ang duguan at wala ng buhay sa kanilang bahay sa Purok 5 si Arlene Dumalte at mga anak niyang edad 16, 14 at 11 anyos. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang pumasok ang salarin sa bahay sa pamamagitan ng sirang bahagi ng dingding at ginamitan ng patalim ang mga biktima. Nasa kustodiya na ng Josefina MPS si Camiging habang inihahanda ang mga kasong multiple murder laban sa kanya. Formal nang tinapos ng Iglesia ni Cristo o INC ang 3 araw na rally nito na isinagawa para ipanawagan ang transparency at accountability at bilang pagsuporta sa kanilang miyembro na si Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman. Sa mensahe ni INC spokesperson Edwin Zabala, nagpasalamat siya sa mga dumalo at nagpahayag ng pag-asang mananaig ang katarungan sa bansa. Naganap ang huling araw ng pagtitipon sa liwasang Bonifacio sa Maynila matapos ang naunang 2 araw na kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ilang leader ng grupo at mga kilalang personalidad sa politika ang nagbigay ng talumpati sa ikatlong araw ng pagtitipo. Ayon sa pagtataya ng Manila Police District, mabot sa mahigit 12,600 na katao ang nakilahok sa huling araw ng protesta. Mahigit 500 na pulis at mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang ipinakalat upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar habang isinasagawa ang mapayapang rally. Nagbabala ang Pag-asa na ang tropical storm na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay maaaring lumakas pa at umabot sa kategoryang super typhoon sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok sa PAR ang sama ng panahon sa Miyerkules o Huwebes ng susunod na linggo. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging direksyon at lakas nito, nakikita sa kasalukuyang forecast na maaari itong maging typhoon o maging super typhoon habang papalapit sa bansa. Posible rin itong palakasin ng southwest monsoon o habagat na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, sinabi rin ng Pag-asa na inaasahang 2 hanggang 4 na tropical cyclone ang maaaring pumasok o mabuo sa loob ng PAR ngayong buwan ng Hulyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.